po itong contract signing just before my birthday. And kaya po hindi talaga namin magawa kasi nga because of schedules. Pero since ngayon nangyari na po siya, sobrang happy po ako, and ito nga po yung isa sa mga magagandang regalo na na-receive ko po ngayong birthday ko. Kailan ka unang tumungtong dito sa Star Music at nag-usap kayo nila Roxy, nila Jonathan? Kailan yung... Hindi ko na po talagang matandaan actually, pero siguro po, that's around February po. February. Nakapag-adjust ka na talaga ngayon? Opo, nakapag-adjust na rin po. Nung una talaga, sa lahat po ng performances ko, kinakabahan po talaga ako. Parang sobrang pressure po kasi yung nararamdaman ko. Okay. Alam mo, superstar ka, pero yung the way yun ka mag-behave, alam mo, or the way kapag wala yung camera, super bait ka at hinahangaan ka ng mga tao. Bakit naging ganito yung attitude mo? Well, unang-una po sa lahat, dahil po kay Lord din. Kasi syempre, sa kanya din po talaga ako totally humuhugot ng lakas and guidance. And siya yung nagpapadala ng mga tao para din po mapagsabihan ako, para ano po ba ang tao dyan? Nagpadala siya ng mga tao para sila po yung maging susi, para hindi po lumaki yung ulo, or just to stay grounded. So, yun, yung mga tao na po yun, yung pamilya ko nga po, mga kaibigan, supporters, and my managers, Ate Arlene po. Iba ang fans sa GMA, iba yung fans dito. Paano ka nag-adjust? Kasi ito nga worldwide. Alam mo yung lumaki bigla na 1,000,000 times siguro ang fan base mo. Paano yung adjustment sa'yo na iba to, ang laki ng mundo? Na-feel ko po na kapag lumalabas nga po ako, mas tumatawag ng pangat. Kumbaga na ko nga po na-realize ko na yung mga tumatawag sa akin ng Jonalyn, yun po yung mga naging supporters ko from before, nung nasa GMA pa lamang po ako. Tapos malalaman ko na may mga bago po akong supporters kapag Jonna na ang tawag sa akin. So yun, yung adjustment po is parang nakaka-ano po siya, nakaka-overwhelm. But at the same time, masaya po ako kasi nga mas naging wide po yung fan base ko. Kapag lumalabas nga po ako, may mga nakaka-recognize, kumbaga mas marami nakaka-recognize. And then sa social media naman po, sinasabi nila na ngayon fan mo na ako, and before hindi pa kasi kita ganun kakilala, but now napapanood na nga kita sa TFC, and now I'm a fan. So yun, parang ganun po yung Master. Kahapon kasi kumita yung I think yung concert. Naunang concert sa'yo. Is there a pressure na? Ay, sorry po, kahapon? Kaya ba yung concert ng yung Divas? Nawala siya doon. Hindi, sabihin, kumita yung... kumita kasi yung concert ng Divas. May pressure ba on your part now na... Siyempre, ikaw mag-isa ka naman. Yes, of course. Malaking pressure din po sa akin talaga yon kasi yun nga po, napaka-successful po ng naging outcome ng concert ng mga divas kong friends. And ngayon naman po, ako lang po yung mag-show mag-isa. But with the help of my guests, sila Jad Madala, Daryl Ong, and Miss Regine Velasquez Alcacid, and also with the help of Star Events, Big Eyes Production, Creative Media Entertainment, PLDT Home, and all the sponsors, and my supporters. Kaya naman po kumbaga nagpapasalamat ako sa kanila in advance for the trust. Tapos ayun po, of course, praying na maging very successful din po itong concert namin. Yung Beauty Queens kasi kahit na grupo kayo, sabi may kanya-kanyang fans yan. How do you handle the bashers ng bawat Oo, syempre may fans na solid si Angeline. Actually, nung una po, parang pa ako na hindi naman na-hurt, pero somehow medyo affected po. Kasi may mga iba kasi na fans na sila, yung below the belt po talaga tumira or mag-comment towards other artists doon sa hindi nila masyadong paborito. Pero naman po, habang tumatagal, mas na-handle ko na po siya. Ang ginagawa ko na lang po, hindi na ako masyadong nagbabasa ng mga comments or yung mga harsh comments. If ever mabasa ko man po yung mga harsh comments,
iniintindi ko lang talaga na syempre paborito niya si ganito. So talagang niya. Pinag-uusapan niyo minsan yan ang mga Siya kasamahan niya. niyo? Po? Pinag-uusapan niyo nila Angeline? Napag-uusapan din po namin, pero sa amin pong apat, hindi na po namin masyado iniintindi yung mga bashers. Kumbaga, we just do our best, our job to perform and deliver talaga po ng magandang performance. Isa lang ba dressing room nyo? Dalawa po. Parang naghati po kami. Mm. Minsan po kasi iba-iba po yung assignments eh. Minsan, minsan sama-sama kami, minsan naman po tigdala-dalawa. Okay kayo pagka wala sa camera? Yung friends ba kayo? Or just, alam mo yung pagdating sa stage, saka lang kayo? Opo, friends naman po kami kahit wala yung camera. And pag wala po kaming work dito sa ABS or sa ibang lugar, meron po kaming mga usapan or conversation sa Viber. Opo. Puti walang sapawan kapag may mga production namin. Nag-uusapan niyo ba yan? Na ano din po, kumbaga hindi man namin talaga na pag-uusapan na wag niyo akong sapawan or ganyan. Kumbaga understood na po sa aming apat na respetuhan sa bawat performances. Conscious ka dun Opo, sa conscious na po kasama kami mo. doon. Tapos basta lang po kapag solo ka magpe-perform, syempre kailangan galingan mo talaga, di ba? And pag magkakasama na po kami sa stage, yung dapat po pare-parehas yung level namin, yung energy na binibigay namin para mas maganda pakinggan at tingnan. What would you rather be, a diva or a queen? Ang hirap naman po sa ganun. Actually, I think pwede po both na lang. Both kasi po you are a queen in your own way kung ano man po yung napili mong path, and then diva ka naman dahil of course palagi mong binibigay lahat ng makakaya mo, lahat ng best mo sa performance, and you still remain humble pa rin dapat. So yun po, both na lang. Sino yung singer na pagka-duet mo lalaki, mako-conscious ka dahil crush mo siya? Napaisip ko tuloy ako. Hindi mo siya matitingnan sa mata, yung pag malapitan yung mukha. Kasi so far lahat naman po na nakaduet ko na-handle ko naman sila. Yung hindi pa? Parang before po kasi nung nasa GMA ako, sobrang crush ko po si Dennis Trillo. Okay. So, nung time na nakapag-duet po kami sa stage, parang nakaka-conscious siya tingnan. Pero Dito sa ABS? Dito po sa ABS. Piolo, Gerald, kahit na hindi talaga. Kahit hindi totally singer. Daniel, James Reid. Ang hirap po mag-isip Sorry, hindi ko maano. Wala pa naman po. Na super kinikilig ka. Yeah, wala pa naman talaga. Pero siguro, kasi nung si Sir Gary V po naka-duet ko siya, yung kahit sobrang tinitingala ko siya, sobrang ina-idolize ko siya, pero pagdating po kasi talaga sa performance, kailangan mo i-condition yung mind mo na this is a performance. So, ibigay mo kung ano yung hinihingi ng audience. You make eye contact, yung ganun po. So, yun. Wala pa naman po akong Nag-aaral ka na magsayaw ngayon? Even before naman po, medyo sumasayaw-sayaw naman na po ako sa mga concerts. But siguro po ngayon, mas gusto ko na magkaroon talaga ako ng proper and formal dance training para nga po mas gumanda pa po yung moves ko. In relationship ka ba ngayon? Hindi po, wala po. So wala kang pinaghuhugatan ng mga song, sa mga feelings para sa songs? Pagdating sa love life, wala pa po ako sa sa tamang edad. Hindi naman po, kumbaga wala po kasing chance muna sa ngayon parang sa lahat po na nangyayaring trabaho and all, parang sabi ko itutulog ko na lang po muna, ipapahinga ko po muna kung meron akong spare time. Tapos if ever man po dumating talaga yung tamang panahon na alam mo yun, kasi po ang ang view ko doon sa love,
once dumating naman yung right person sa tamang panahon, parang kahit anong pigil mo po, hindi talaga mapipigilan. Yung ganun. Ikaw ang last na lang, ikaw daw ang current favorite ng Star Music. Actually, hindi ko po alam kung Ramdam mo. but I think naman po, may kanya-kanyang timing kasi. Like for example, since bagong dating nga po ako dito sa ABS, Star Music, so syempre, parang kailangan din po nilang gawin or ma-highlight kung sino man yung bagong artist nila. And then, after po siguro sa akin, meron na namang another artist or parang po siya, parang ikutan, rotation pagdating sa pag-distribute ng projects. And I think yun po yung magandang ginagawa nila because lahat nagkakaroon ng chance to shine. Isang-isa na lang talaga, Pablo. Kung may papa-enhance ka pa sa face, sa katawan mo, anong gusto mo para mas maging confident ka on stage or dream mo tong magkaroon sa katawan mo? Siguro po kung may ipapa-enhance na lang po, more on skin na lang para mas maganda yung para mas glowing ka, Luminous, mas luminous, mas fresh tingnan every time na lalabas ka sa TV or pag may mga events. So more on skin lang po talaga. Pero yung talagang surgery or something, wala na po. Okay. Ilang harsh na comment na nasabi sa'yo? Harsh comment? Oo. Ano daw po? Physical. Physically. May nagsabi po sa akin na sa laki daw po ng mata ko, para daw pong 3D kasi magpa-pop out sa TV yung eyeball. Pero tinawanan ko lang po siya. Okay. So, yun po. Thank you. Okay ka doon. So, ano po yun? Nasa table na isang invitation.